wawarakin talaga nila Pilipinas. Wag lang makabalik yung mga Duterte na uubusin ng mga kriminal, uubusin ng mga kawatan, uubusin ng mga kurakot, tax evader, lalong-lalo na yung mga adik. Kapag kayan, pinabayaan natin, bahala kayo sa buhay ninyo, maniwala kayo. O eto, diretso. I have it in good authority Oo. na may nakipag-usap sa akin kanina. May nakipag-usap daw sa kanya. May nakipag-usap sa kanya, tapos inassume niya na meron na talagang warrant of arrest. Tingnan mo kung gaano katarantado to, abogado pa man din. Ganyang kahudas ito. Ano ba naman yung, talaga ba? Patingin ng preba. Kailangan ko muna ng prueba para makapagsalita. Mantakin mo, sinabi lang daw sa kanya ng kausap niya, in-announce niya na. Kasi opportunity yan sa kanya para malihis yung issue ng mga Pilipino. Kasi nakafocus tayo sa mga magnanakaw sa gobyerno dahil sinisingil natin sila, wala pang nakakasuhan, walang nakukulong, hindi pinapatawag si ganito, si ganyan, si ganito. Kaya gumagawa sila ng bagong issue, ICC. Dahil alam nila na kapag kayan ang tinatch mo, magwawala ang DDS community at milyon-milyon yan. Pero, nananawagan ako sa mga Duterte supporters na huwag kayong magpapasindak dito, huwag kayong magpapalibang. Ito ginagawa nila ito para talagang malihis lang tayo. O, malihis lang tayo, yan lang ang ginagawa nila. Kaya huwag kayong magpapalihis. Tingnan ninyo kung kanino galing yung impormasyon niya. Ganito katanga ito. Si De La Rosa ang dating hepe ng Philippine National Police o PNP na nanguna sa war on drugs ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na nakadetain sa the Netherlands para sa mga kasong crimes against humanity. Pero sabi ni ICC spokesperson Fadi El Abdallah, Ayan. So sabi mismo ng ICC, spokesperson ng ICC, news can be found only in ICC official communication channels and press releases. Takanta kayong ICC. Hindi naman nila kinausap si Boying. At saka ba't naman sila tatawag kay Boying? Sino ba siya? Ano ba ang papel ng ombudsman sa kaso ni Pangulong Duterte sa ICC? Wala naman. Hindi naman na siya taga DOJ. So bakit siya nag-a-announce ng ganito? Yun lang talaga ang pakay niyan. Malihis kayo para yung amo niya na naglagay sa kanya dyan, hindi nyo sisihin. Para si Bongbong hindi nyo sisihin. Ma-focus tayo dito. Mawala yung focus natin doon sa 100 days ago. Sinabi na ni Bongbong Marcos, mahiya naman kayo. Hanggang ngayon, wala pang nakakasuhan, wala pang nakukulong. Sabi ng ICC mismo, si Boying Rimulya, fake news. Na hindi namin kinausap si Boying, wala kaming tinatawagan, wala pa kaming press release. Maglalabas po kami ng press release kung meron mga ganitong kasensitibo na mga issue. Eh, sino ba si Boying? tanging sa official communications channels at press releases lang makikita ang mga ulat kaugnay sa ICC. Sa ngayon, walang anumang arrest warrant sa ICC website. Si Executive Secretary Lucas Bersamin sinabing wala pa silang natatanggap na Mismong si Lucas Bersamin nagsabi wala. Sino pa? official na report. Pero maaari raw na naglabas na nga ng warrant ang ICC at hindi ito dumaan sa Interpol. Wala pa rin daw natatanggap si Wala pa rin natatanggap ang Department of Interior and Local Government sa transnational crime. Wala pa din. Ang Department of Justice, wala pa rin natatanggap. Putang ina, saan galing to? Sinong nag-chuchu kay Rimulya? Interior and Local Government Ito kapatid niya na to, ha? Takin mo, kapatid mo, hindi kayo nag-usap? Kung sino-sinong kinakausap mo, Boying Rimulya, yung kapatid mo, hindi mo man kinausap? Paano ba naman, may nagsabi sa'yo niyan? Tapos tinanong mo to si Boying, "Oy, psst, tol, puro ka suklay ka ng suklay. Ano bang, may nagsabi sa akin, meron na daw ah." O di siyempre sabihin to, meron, wala. Anong hallucination na naman ang tinitira nyo na naman kasi, kaya kung ano-ano ng hallucination nyo. O kaya, Department of Justice, dati ka naman tiga ron. Hello, Department of Justice? Meron na ba? May balita kasi ako eh. Di ba? Bago mo sana nilabas, kinumpirman mo muna, abogado ka naturingan, ombudsman ka na naturingan, tas hindi ka nagbabase sa facts, hindi ka nagbabase sa ebidensya. Anong klaseng ombudsman yan? Dapat ma-impeach yan eh. Itong ganitong pronouncement niya, impeachable yan eh. Dapat ma-impeach yan. Itong nilabas niyang nilabas niyang balita tapos dininay ng ICC,
Ibig sabihin, nagsinungaling siya. Bawal sa abogado magsinungaling eh. Hindi lang basta abogado to, ombudsman. Bawal magsinungaling ang mga yan. Oy, dapat may magsampa na ng impeachment dito. Oo, kay Remulla, kaya yung kowaran to. Para matanggal na to sa posisyon. Bayan nyo ano na lang siya, makipaglaro na lang siya kay kamatayan. Okay, sa hinahayop niya tong Pilipinas. Secretary John Vic Remulla na red notice mula sa Interpol. All that information came from Senator Trillanes. Utang ina. Binisto siya ng kapatid niya na ang source ni Boying Remulla ay yung fake news king na si Trillanes. Si Trillanes ang source niya, mga bossing. Ano ba naman yan, Boying? Naturingan kang Justice Secretary noon. Naturingan kang Ombudsman ngayon. Nakinig ka kay Trillanes. Nakita mo yung huling sinabi niyan na inimbitahan na daw ng ICC si Bongo. Tapos sabi ng ICC hindi naman totoo. Alam nyo kayong tatlo, ikaw, Boying, si Trillanes at saka si Ramon Tulfo, pare-parehas na kayo ng utak. Oo, mantakin mo ang source mo si Trillanes tapos in-announce mo sa radyo. Hindi ka ba naman nakakahiya? Kahit naman si Trillanes, wala naman siyang control sa ICC. Isa lang siya sa mga kaso sa kay Pangulong Duterte sa ICC, pero wala siyang authority over ICC. Diyos ko naman, Boying, nakakahiya kang legit. Grabe, I heard the same. Narinig na pala ito ni John Vic Remulla kay Trillanes eh. Si John Vic Remulla nga hindi naniwala kasi wala siyang natatanggap mula sa Interpol na red notice eh. Tapos si Boying Remulla na ombudsman, napaka-critical ng posisyon na yan, tapos naniniwala sa sabi-sabi ng aso. Dito mo malalaman kasi si Trillanes, aso na yan ng gobyerno eh. So palagay ko nag-usap yung mga yan, magpasabog tayo ng issue para kahit papaano makahinga ng konti si Bongbong. Narinig mo interview ni Bongbong, walang pinatutunguhan. Oo, pag nagsalita pa na nagsalita yan, lalong mahuhuli yan kasi walang alam eh. Kaya ngayon, para ma-divert ng konti, pasabugin natin tong ICC, malapit sa puso ng mga DDS ito, para mag-focus naman sila doon, si Bongbong kahit papano, makaisip ng alibay na bago para hindi sila hanapan ng mga makukulong dito sa flood control. Imbis na inaatupag mo, Boying, yung pagsasampa ng kaso sa mga taga-gobyerno na nagnakaw sa pondo ng bayan sa pamamagitan ng flood control, inuuna mo tong hindi mo naman trabaho eh. Ay nako, grabe, nakakadiri ka. Si Trillanes lang palang source mo. Abogado ka na turingan, nakikinig ka sa walang kwentang tao, hindi nga pinaniwalaan ng kaluokan yan, hindi nga nanalo yan. Tapos paniniwalaan mo, anong klaseng utak siguro, nung kakakimotherapy nito ni Boying, baka naluto na yung utak niya. I heard the same. But I checked with the Center for Transnational Crimes, ay wala naman nakukuhang red notice. Unverified news ang dumadating sa atin. Ang Department of Justice kumukuha pa rin ng impormasyon. Wala pa rin impormasyon ang kampo ng mga biktima sa pangunguna. Wala pa nga impormasyon si Cristina Conti eh. Walang impormasyon si Cristina Conti na yan ha. Siya pa yung sinasabi niya na assistant counsel daw siya kahit hindi naman totoo. Wala nga silang balita eh. Tapos ito si Boying nauuna. Ni ICC Assistant to Counsel Cristina Conti, ayon sa abogado ni De La Rosa, wala silang independent confirmation kaugnay sa warrant ng senador. Kung mapatunayan daw na totoong may warrant na ang ICC, nagtitiwala sila na ang gobyerno ng Pilipinas ay kikilos ng naaayon sa rule of law. Anumang aksyon ay kailangan mo na raw dumaan sa local judicial confirmation process sang-ayon sa konstitusyon ng Pilipinas, due process at sovereign rights ng Pilipinas. Sinusubukan pa namin kunin ang pahayag ni De La Rosa na nauna nang nagsabing hihingi siya ng tulong sa liderato ng Senado sakaling ilabas ang warrant laban sa kanya. Siniguro naman ni Senate President Tito Soto na hindi nila... Tignan mo, lahat ng mga taga-gobyerno meron silang statement. Meron silang statement. Kahit na wala namang pruweba, lahat sila may statement. Kailangan kasi
Yan yung tinatawag na whole of the nation approach. Whole of the nation approach ito para malihis yung issue ng flood control. Nagsalita si Boying, nagsalita si Conti, nagsalita si Trillanes, nagsalita si Remulla, nagsalita si Bersamin, lahat sila nagsasalita ngayon. Kasi gusto nila i-flood yung social media ng mga quote cards nila. Para yung tao, pag binasa yung quote card na yon, yung algorithm, puros mga quote card tungkol dito sa ICC, yung matatanggap nila. Yung mga social media post about what happened in Cebu, corruption and all, matatabunan yan. Once na kinlik mo to, nag-comment ka dito, yung feed mo, puro ganito na yung lalabas. Ang mangyayari, makakalimutan mo yung issue ng flood control. Dahil nakafocus ka na masyado rito. Makakatakas yung mga magnanakaw. Mauuna pang makulong si Senator Bato de la Rosa kaysa dun sa mga nagnakaw sa inyo. Walang ginawa ito sila, walang ninakaw na pera sa inyo to sila Bato de la Rosa. Hindi sinira nila Bato de la Rosa yung ano ninyo, yung mga ari-arian nyo, yung mga tahanan nyo. Ang sumira dyan sa buhay ninyo ay hindi war on drugs. Ang sumira sa buhay ninyo, etong Ghost Project, itong pinaka-corrupt na budget sa buong Pilipinas, yung GAA 2025. Yaan ang may sala ng lahat ng paghihirap ng mga kababayan natin ngayon, lalo na yung mga nasalanta. Tapos, sila Bato de la Rosa ang target natin. Hindi pa man nakakaahon mga kababayan natin, putang ina, politika na naman tayo, ipapatapon natin si Bato de la Rosa sa ibang lahi. Meron tayong korte dito, walang isang kaso ang dito. Tsaka, nung nakaraan lang, nagpalabas ang Supreme Court ng ruling statement patungkol sa extradition. Hindi daw pwede na mag-extradite, hindi daw pwede na mag-rendition, hindi daw pwede na magpadala tayo ng kababayan natin doon kung hindi humaharap sa korte dito sa Pilipinas. Ibig sabihin, kung walang kaso, kung yung extradition hindi dinaan sa tamang proseso, hindi dapat mapadala doon yung kahit na sinong Pilipino. Nangyari lang ito kay Pangulong Duterte kasi nga nagamit nila yung salitang wala naman kasi kaming pagkukunan ng, kumbaga walang jurisprudence eh. Walang history, walang kaparehas na kaso. Kaya nanghula kami. Nanghuhula lang kami, ang alam natin, ang pagkaka-interpret namin, tama yung ginawa namin. Sabi ni Boying, tama yung ginawa nila. Sabi ni Remulla, tama yung ginawa nila. Sabi ni Torre, tama yung ginawa nila. Ngayon, nagsampa tayo sa Supreme Court ng petisyon para sabihin na mali yung ginawa nila. Hanggang ngayon, yung Korte Suprema hindi pa gumagalaw. Pero nag-release sila ng statement, kamakailan lang, na kung titingnan mo yung tema, parang desisyon na siya na mali yung ginawa nilang pagpapadala kay Pangulong Duterte doon. Kahit na anong bawi pa ng Supreme Court natin, hindi na natin mababawi si Pangulong Duterte doon. Nasa kamay na siya ng dayuhan eh. Kaya wag tayong papayag na si Senator Bato mahawakan ng mga dayuhan dahil kahit na lumabas sa Supreme Court na hindi siya dapat pinadala yun, the fact na nandoon na siya, wala na tayong pag-asang may uwian siya, pati si Pangulong Duterte. Oo.